Tinitingnan ko yung mga nangyayari, ina-analyze ko at nakikita ko, bakit parang ang common yata sa mga nangyayari ngayon, parang nagpipreno ang gobyerno sa kampanya nito kontra korupsyon. No? Makikita nyo, si Ombudsman Boying Rimulya, dati agresibong-agresibo yan. Halos araw-araw may press con tungkol sa mga makukulong. Alam naman natin si Boying Rimulya, bumibilib nga tayo eh, ang tapang eh. Kung ano yung kahinaan noon, ah, kung ano naman yung frustration natin kay dating Ombudsman Martires, binawi naman ni Ombudsman Boying. Pagka-appoint sa kanya, ha, kahit maraming humarang sa appointment niya, nakalusot pa rin. Nakalusot pa rin. Talagang desisyonado rin ang administrasyon ni Marcos na siya talaga yung gawing ombudsman. Siyempre, kailangan nila ng ombudsman na matapang. At nakita talaga natin yan kay Ombudsman Boying. Kaya lang, napansin natin, bago yung December 15, nanahimik na si Ombudsman Boying. Bigla. Bakit? Ano ba yung December 15? Ayan yung sinabi niya na bago mag-December 15, maraming warrants of arrest ang ilalabas. At magpapasko sa kulungan. Hindi lang simpleng contractors, hindi lang simpleng DPWH, mga malalaking politiko, senador, kongresista. Kaya nangyari, wala. So napansin nyo, tahimik si Boying. Ganon din si Vince Dizon. Kung mapapansin nyo si Secretary Vince Dizon ng DPWH, nung in-appoint siya ni PBBM, agresibong-agresibo. Napansin nyo yun, di ba? Napakagaling niya, bilib tayo. Talagang passionate siya sa kanyang kampanya laban sa korupsyon. Lilinisin niya ang DPWH. Saludo rin tayo sa kanya doon. Ganun yan eh. Makikita mo yun kay Vince Dizon. Ngayon biglang tahimik. Yun lang, yun yung napapansin ko lang. Yung dalawang napaka-agresibo na ito yung binibili ba natin, si Ombudsman Boying, si Vince Dizon, biglang parang nag-neutral. Kung sa patakbo ng sasakyan, nasa tersera ka na, magkakwarta na sana. Biglang parang pag natutumbok na ng ebidensya papuntang Malacanang, preno muna. Yan din yung observation ni Senador Ping Lacson. Napanood nyo ba yung interview kay Senador Ping Lacson? Bakit hindi inimbestigahan si Executive Secretary Lucas Bersamin, si Amina Pangandaman? Bakit ang mga Yusek na nababanggit, Yusek Ulaybar, Yusek Adrian Bersamin, at mayroon pang sinabi si Senador Ping Lacson, hindi lang pala si Bersamin, hindi lang si Bunuan, 5 cabinet secretaries ang mayroong allocables sa budget ng DPWH. Nakakalungkot ito. Parang biglang nagpipreno, Ngayon, pati si Yusek Claire Castro, masyado siyang agresibo pagdating sa Duterte. Ngayon nga, nakikita nyo, kinantsawan niya si Sara, kamukha daw ni Chucky. Saludo tayo doon kay Yusek Claire Castro. Pagdating sa Duterte, talagang dinudurog niya, nakikibardagulan siya. Saludo tayo doon. Pero pagdating na dito sa mga korupsyon sa gobyerno, dapat ipikita ni Yusek Claire Castro, lahat ng sangkot dapat managot. Kung yung sinabi ni PBBM na mahiya naman kayo, walang sasantuhin. Dapat ganun din ang statement ni Yusek Claire Castro. Ngayon parang ang observation ni Senador Ping Lacson, parang may selektibo eh. Mukhang may mga tinatamaan na ngayon, palapit na sa Malacanang, nagpipreno na. Yung hanga natin kay Boying, yung hanga natin kay Vince, yung hanga natin kay Yusek Claire Castro, parang iisa na ang tugtog nila. Okay naman yon, ibig sabihin coordinated. Pero ang problema, coordinated sa pagpreno. Sa panahon pa naman ngayon na pabagsak ang trust rating ni PBBM, sana pagdating ng Enero, pasok ng 2026, isaayos nila ito. Napapansin nyo rin ba yan? Awan ko kung ako lang nakapansin. Hindi maganda yan. Tayo naman all-out support tayo sa kampanya ng gobyerno kontra korupsyon, di ba? Nung sinabi ni PBBM sa kanyang zona, mahiya naman kayo? Suportado natin siya. Nung maupo si Vince Dizon, tapos makita mo sa kanya, agresibo talaga, saludo tayo. Si Ombudsman Boying, talagang walang sinasanto, saludo tayo. Suportado natin sila. Kaya lang, biglang preno. Ang masama pa dito, parang coordinated nga ang pagpreno. Pati ICU na yata, hindi na ICI. Ayaw nating mag-fail ang administrasyon sa kampanyang ito. Sinusuportahan natin sila dyan. Nagbuboses lang tayo dito dahil parang nauobserbahan natin. Ang matutuwa dito ang mga DDS. Ang matutuwa dito ang kampo ng Duterte. Ayan, nandiyan pala nanonood sa atin si Yusek Claire. Ay,
Magandang araw, Yussi Claire. Oo, napanood ko yon, Yussi Claire, yung nilinaw nga ni Senador Ping Lacson. Ang akala niya kasi, ang sinasabi mo daw nga, hearsay, chismis, yung finding, wala namang mga ebidensya, yung findings ng Senate Blue Ribbon. Tama naman, mali nga naman doon si Senador Ping Lacson. Pero, Attorney Claire, sana bumawi tayo sa January. Sa bagay, nagsabi na si PCO Secretary Dave Gomez, maraming aarestuhin sa 2026. Wag natin tong lubayan. Kasama ninyo ang sambayan ng Pilipino sa laban na to. Ang ano ko lang, wag natin tong tantanan. Wag nating hayaan na itong mga DDS tulad nito ni Libeste, tulad nito nila Kong Miao, sinasamantala nila ang mga isyung ito eh. Mga kabunyog, mga kababayan, wag tayong palilin lang dyan sa mga DDS na yan. Ginagamit nila tong issue ng korupsyon para siraan ang administrasyon. Tayo hindi. Hindi tayo gano'n. Kaya nga makikita nyo naman ang mga vlog ko, kini-criticize din natin tong sila Libeste. Kini-criticize din natin tong mga sila Kong Miao. No? Hindi totoo yan na anti-corruption. Di ba? Kaya tama yan, Yussi Claire. I-expose nyo yan si Leandro Libeste. Dapat tayo, balik agresibo tayo pagpasok ng 2026. Sabayan pa natin, itutuloy-tuloy natin yung impeachment kay Sara sa February. Kasi ginagamit nila itong mga nangyayari na parang humina ang momentum ng kampanya ng administrasyon laban sa korupsyon. Ginagamit nila ito eh. Kaya hindi natin dapat silang hayaan dyan sa ganyan. Tayo naman, kasama tayo ng civil society, kasama tayo ng simbahan, kasama tayo ng mga people's organizations na talagang totoong anti-corruption. Sa totoo lang, binibigay naman natin yung tiwala sa administrasyon sa ginagawa nito. Wala talaga dapat santuhin. Kahit pa kamag-anak yan ng presidente, kung talagang may ebidensya, imbestigahan na kasuhan. Yun yung gustong makita ng taong bayan. Yung mga officials ng gabinete, yung mga dating official, hindi naman pwedeng dahil nag-resign na sila, ganun na lang. Ngayon, sinabi na ni Senador Ping Lacson, mayroong mga ebidensya laban kay Bunuan, dating sekretary ng DPWH, mabigat yun. So, imbestigahan. Siguro naman ang ICI, papalitan lang naman yung mga nag-resign, ituloy pa rin ang ICI. Huwag niyong isipin na walang papel ang ICI. Alam nyo kasi ang investigation, dalawang klase. Yung investigation na talagang inaalam yung facts, parang fact-finding investigation. Pag-build up ng kaso, mabigat na investigation yan, matrabaho yan. Katapos niyan, magkakaroon ka pa ng preliminary investigation. Ang preliminary investigation, for the purpose na yan na mayroon bang prima facie evidence, mayroon bang reasonable certainty ng conviction, probable cause, yan na yung preliminary investigation. Ngayon, ang totoo, kung wala itong ICI, trabaho pa rin ng ombudsman yung case build-up. Trabaho pa rin ng ombudsman yung fact-finding. At the same time, trabaho pa nila yung preliminary investigation. Ngayon, nang nagkaroon tayo ng ICI o kinumplement ng ICI ang ombudsman, yung fact-finding, yung pagtitipo ng mga ebidensya, testigo, natatrabaho na ng ICI. After nyan, i-refer na sa ombudsman. So, ang trabaho na ngayon ng ombudsman, preliminary investigation for the purpose ng pagdetermine. Ano ang ikakaso? Sinong kakasuhan? May prima facie evidence ba? May probable cause? May reasonable certainty of conviction? And then, file ng kaso. Kaya ito, wag nating isipin na wala na yung ICI. Walang papel yan. Ombudsman na, hindi. Nakakatulong pa rin yan. Imagine niyo kung hindi ginagawa ng ICI yan. Di ombudsman ang tatrabaho niyan. Magsisimula sa uno ang ombudsman. Grabing trabaho yan. Bagamat totoo naman, mag-hire na ang ombudsman ng dagdag yatang mga lawyers 100 lawyers yata. Yan, nagre-react sa atin si Yussi Claire Castro. Sabi ni Yusek, Attorney Enzo, may mga mambabatas na naiinip sa 4 na buwan sa pagdidemanda at paghahabol sa mga sangkot sa ngayon. Pero nakatiis sila sa 6 years na walang ginawa si FPRRD sa mga ghost projects noong 2020. Totoo yan. Kaya nga natutuwa tayo na kabaliktaran ni dating Ombudsman Martires itong si Ombudsman Boying. Tama yung may 'di ba may isang grupo tayong nag-iisip silang kasuhan si kung anong pwedeng ikaso kay Ombudsman Martires. Kasi nung panahon ni Duterte, nakita nila ang ombudsman, wala naman. Kumbaga, ang ombudsman pa nga yung nagpuprotekta sa mga magnanakaw sa gobyerno. Kaibigan nila ang ombudsman. Protektado sila ng ombudsman. Yung mga policies ni dating Ombudsman Martires, pabor sa mga korap. Kaya ang nangyari, namayagpag ang mga korap. Parang sa kanila, wala na tayong katatakutan.
impunity. Kaya nung panahon na ni PBBM, talaga grabe na ang nangyari. Salamat na lang at si PBBM i-address na itong concern na ito. Kaya lang, totoo naman, ang hirap din ng sitwasyon ng administrasyon. Kasi makakalaban mo ang mga senador na tatamaan, makakalaban mo ang mga kongresistang tatamaan, makakalaban mo, may mga pwedeng mga government officials sa executive department na ma-involve talaga. Pero wala tayong magagawa eh. Kailangan. Kaya sana, wag maglubay ang gobyerno. Kami rin na mga mamamayan, hindi rin kami maglulubay. Suportado natin ang gobyerno sa ginagawa nito. Pag may nakikita rin tayong mali na dapat din natin or gusto nating mag-register ng ating constructive na criticism, gagawin natin. Kaya ano lang ito, parang observation lang. Salamat kay Yusik Claire Castro na nanonood siya sa atin ngayon. Yan. Salamat Yusik Claire sa pagbigay ng sabi naman ni Yusik Claire sa atin, makakaasa po kayo at sambayan ng Pilipino sa paglaban sa korupsyon. Ang mga mensahe niyo ay importante po sa administrasyon. Salamat po. Yan. Salamat Yusik Claire. Okay? Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.